Konting respeto naman. Kahit konti lang. Mga pinagtatawanan yung mga tatay din yung mga yun. Mga kapatid yung mga yun, may pamilya yung mga yun. Tsaka mga kaibigan ko yung mga yun. Tapos pinagtatawanan nyo lang. Ang ibang hinangad yung mga yun kung hindi protektahan kayo. Ayos ah. Sa mga to. Sino ba nagdaldal mo? Susobling sa ako. Parinig. Ano? Pagpasensyahan nyo na, ha? Masyado lang siguro talaga nasaktan siya. Hindi. Gets naman namin eh. Pakisabi sorry ah. Ako nang bahala doon. Sige, pagpasensya niyo na yung anak ko, ha? Salamat, Elsie. Lahat tayo kailangan ng kaibigan. Ako, Elsie, hindi mo naman ako kailangang alalahan yun eh. Huwag mo na ako isipin. Kung gusto mo munang lumayo sa akin, kung nahihirapan ka pagkakasama mo ko, maintindihan ko. Kahit ako na lang lalayo. Siguro nga ngayon, baka dapat piliin mo na muna yung sarili mo. Kung saan ka mas magiging komportable. Alam mo ba, bakit naniniwala ako? Kahit hindi maalala ng isipan mo si Lolo, nandyan pa rin siya sa puso mo. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, Lolong. Pero komportable ako ngayong kasama kita. Yun ang totoo. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo. Manong! Manong! Minahuli mo kami mga tao. Ha? Sino? Pasok nyo na yan! Delphine! Anong ginagawa? Tay! Ines! Janinang! Jang! Jang! Ano ba para kang hinahabol ng 10 tigre, anak? Tiyang, nag-usap po kami ni Elsie kanina. At tiyang, hindi ho ito basta usap lang, ha. Mahabang usapan ho talaga. Nabanggit nga rin ho ni Elsie sa akin na magaan daw ho yung loob niya sa tuwing nakakasama daw ho niya ako. Para bang ang sarap ho sa puso na bumabalik na ho kami sa dati. Tay! Babayan! Tay! Walang nakakaalam. Kaming tatlo lang na dito yung kuta nyo. Kami ni Mang Delphine at ni Magdin lamang. Iwan niyo kami! Alis kayo! Tay, ito po si Martin. Oo, alam ko. Apo din kita. Oo. Matagal na kitang minamanmanan. Kaya lang, siyempre, hindi ho yung bilang magnobyo. Kumbaga, Tiyang, yung dating-dating kami ho. Bilang magkaibigan.
Magandang balita yan. Sa wakas, may magandang balita. Ramdam ko ang apoy ng galit mo. Yan din ang nararamdaman namin. Kaya naman niya gawa itong mga bagay na Hindi ko kailangan ng paliwanag niyo. Ginawa niyong mali. Mananatiling mali. Hindi makakalahin natin ang mga dinamay niyong tao. Hindi na mababalik yung mga buhay na kinuha niyo. At ako na nagsasabi nito, ha? Ako na galit sa mga atubaw nun. Ngayon, binigyan niyo pa ng rason ng mga taong ayaw sa atin para lalo tayong kabuian. Oh, bakit naman ngayon para kang nalugi? Naisip ko lang ako kasi, Chang, na masaya man ho ako ngayon sa sitwasyon namin dalawa ni Elsie. Pero para bang may bigat na pumipigil sa akin na maging masaya. Lalo pat ang dami ho namatay ng mga pulis. Tapos ang dahilan ng pagkamatay nila dahil sa mga kalahi kong atubaw. ibig mong sabihin, tinatalikuran mo ang pagiging atubaw mo. Ganun ba? Pero nakikinabang ka sa mga kakayahan mo. Ang gusto kong sabihin sana, hindi na lang ako nanggaling sa dugo niyo. Wala kang alam sa pinagsasabi mo, boy. Manong, anong plano natin gawin sa kanila? Hindi lang dahil kay Tia Ines. Buong kapulisan na nakatayo sa inyo ngayon. Buong kapulisan, nabawasan na nga sila. Baka nakakalimutan mo, nasa teritoryo ka namin. Tay, ano bang nangyayari sa inyo? Ba't kayo nagkakaganito? Hindi ko inaasahan na maintindihan ninyo ang ginagawa namin. Pero kung nagpunta kayo dito, hindi para makinig sa aming pinaglalaban, ay mabuti pang umuwi na lang kayo. Umalis na kayo. Hindi po ako aalis na hindi dala ang ugtaw. Maraming pwedeng masamang mangyari. Oras na hindi maibalik ang ugtaw sa tama niyang kalagyan. Hindi maaari. Ang ugtaw ay biyaya. Ito ang gagamitin namin. Natin! Para makalaya tayo sa pang-aapi ng mga taong makasarili. Totoo ang sumpa! Unti-unti na namamatay ang Isla Pangil. Ano ka mo, Martin?